Sa gitna ng isang baryo na tila kinalimutan na ng panahon, may isang alamat na paulit-ulit na binubulong ng hangin tuwing hating gabi, ang kwento ng batang kinatatakutan ng lahat. Isang batang misteryoso, hindi kilala ang pinagmulan at sinasabing hindi na tao. Sa baryong lubog sa tubig, hindi basta-basta ang mga kwento ng aswang, dito, totoo ang mga anino, at ang mga bulong ay may laman. Ang lugar na ito ay tila nilamon na ng dilim at baha, parang walang ligtas na bahagi, at sa bawat sulok, may nagmamatsyag na mga matang hindi mo nakikita pero nararamdaman mong nariyan. Bago pa man siya dumating, tahimik ang buhay sa baryo. May mga kwento-kwento ng aswang, may mga manok at baboy na nawawala, may mga buntis na biglang natutuyuan ng gatas, at may mga batang nilalagnat ng walang dahilan. Pero lahat yon, iniisip ng mga tao, baka gawa-gawa lang ng matatanda para takutin ang mga bata. Hanggang sa lumitaw ang batang yon. Walang may alam kung saan siya galing. Bigla na lang siyang nakita sa gilid ng ilog, basa ang katawan, walang kausap, at may kakaibang titig, parang hindi bata. Parang mas matanda pa sa mundo. Pinangalanan siya ng mga tao bilang Pilbatang, kasi yun ang narinig nilang paulit-ulit niyang binubulong habang nakaupo sa bato, Pilbatang. Pilbatang, wala siyang ibang sinasabi. Kahit tinanong, kahit pinakain, kahit inalok ng tulong, yun at yun lang ang binibigkas niya. Lahat ng tumulong, napapansin ng mga taga-baryo, nagkakaroon ng malas. May namatayan ng alagang hayop, may binangungot, may biglang inatake sa puso. Hindi nila alam kung konektado ito sa batang yon, pero simula nang dumating siya, doon na nagsimulang magbago ang takbo ng baryo. Si Aling Delay, isang matandang hilot sa baryo, ang unang nagtangkang magpatuloy sa pagkukop sa bata. Mabait si Aling Delay, walang anak, kaya siguro naawa sa batang ligaw. Pero ilang gabi pa lang mula nang tanggapin niya ito, may nakita na siyang kakaiba. Sa tuwing lalalim ang gabi, naririnig niya ang mga yapak sa bubong, mabilis, mabigat. Pag sinilip niya sa bintana, wala namang tao. Pero isang beses, nahuli niya ang bata, nakaupo sa kisame, parang hindi na isang bata. Mapuputi ang mga mata, nanginginig ang katawan, at may hawak na buto. Maliliit na buto ng hayop o baka tao. Hindi niya alam. Kinabukasan, hindi na nakita si Aling Delay. Iniwan niya ang bahay niya, bukas ang pinto, at wala ni anino ng kanyang mga gamit. Ang bata. Nandoon pa rin. Nakatayo sa harap ng bahay, hindi umiimik at parang hindi apektado. Doon na nagsimulang matakot ang buong baryo. Isang bata, walang pangalan, walang pinanggalingan, at parang hindi naapektuhan ng gutom, ulan, o pagod. May mga gabi pang nakikita siya sa gitna ng baha, nakalutang, nakangiti. Hindi siya lumulubog kahit lampas tao na ang tubig. At sa mga gabing yon, may nawawala na namang hayop o tao. Ang mga lalaki ng baryo, pinangunahan ni Mang Teban, ang dating sundalo na ngayon ay tanod, ay nagtangkang paalisin ang bata. Dinala nila siya sa kabilang baryo, sinakay sa bangka, pero pagbalik nila sa lubog sa tubig, nauna pa rin siyang nandoon. Nakaupo sa bato sa gilid ng ilog, nakangiti. Wala silang masabi. Parang pinaglalaruan sila. Parang may mas malalim na lihim ang batang ito na hindi basta-basta kayang unawain ng mga ordinaryong tao. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang takot. May nagsasabing nakita nilang lumilipad ito sa likod ng puno. May iba namang nagsasabing kapag tinitigan mo raw siya sa mata, para kang hinihigop, para kang nawawala sa sarili mo. Pero walang makapagpatunay. Lahat puro sabi-sabi. Pero iisa ang tiyak, mula nang dumating ang bata, unti-unting nawala ang liwanag sa baryo. Hindi lang literal. Pakiramdam ng mga tao, binabalot na sila ng isang malamig at madilim na anino na dumarating tuwing sumasapit ang gabi. Ang mas nakakakilabot pa, may mga nagsasabing naririnig nila itong kumanta. Isang awitin na parang panambitan, malungkot, pero may halong galit.
At sa tuwing naririnig nila ito, may nawawala na naman. Isang buntis. Isang lasing. Isang bata. Walang bakas. Walang sigaw. Basta bigla na lang nawawala, parang nalunod sa tubig kahit walang baha. Hindi na sila sigurado kung ito'y gawa ng aswang o kung ito'y isang aswang mismo. Si Liza, isang dalagang taga-Maynila na bumisita sa baryo para magsaliksik ng mga alamat para sa thesis niya, ang isa sa mga huling taong nakakita kay Batang ng malapitan. Hindi siya naniwala sa mga kwento, akala niya exaggeration lang ng mga taga-probinsya. Pero isang gabi, nagising siyang may naririnig sa bubong. Paakyat siya sa hagdan para tingnan ang kisam, pero may naramdaman siyang malamig na hangin sa likod niya. Paglingon niya, nandoon ang bata. Nakatayo lang. Hindi kumikibo. Pero ang mga mata nito, itim na itim, walang puti. Doon na nagsimula ang bangungot niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikilala kung sino o ano si Batang. At habang tuloy ang pag-ulan, habang patuloy na nilulunod ng tubig ang baryo, mas lalong lumalakas ang paniniwala ng mga tao, hindi na ito basta alamat. Ang batang sinasabing aswang ay totoo. At hindi siya umaalis. Pero ang tanong, bakit siya narito? Ano ang hinahanap niya? At ano ang koneksyon niya sa biglaang pagbaha ng baryo? May mas malalim pa bang sikreto na hindi pa nadidiskubre ng mga taga roon? Isang gabi, habang tahimik ang lahat at ang ulan ay parang musika ng pagkamatay, may kumatok sa bahay ni Liza. Isang mahinang katok. Isa, dalawa, tatlo. Pagbukas niya ng pinto, wala na siyang nakita. Pero ramdam niya. Hindi siya nag-iisa. Itutuloy. Gusto mo ba ng thumbnail prompt para sa video na ito? Hindi may paliwanag ni Liza kung bakit nanginginig ang katawan niya pagkatapos ng gabing yon. Wala siyang nakita, wala siyang narinig bukod sa katok at sa malakas na patak ng ulan. Pero sa loob niya, may matinding kaba, isang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya, na parang may presensyang hindi mawari pero siguradong naroroon. Simula noon, hindi na siya makatulog ng mahimbing. Laging may ingay sa paligid, tunog ng yapak sa labas ng bintana, lagaslas ng tubig kahit tuyo ang lupa, at minsan, isang pamilyar na boses na parang bata kumakanta. Kinabukasan, pinilit niyang magsaliksik pa. Dinalaw niya ang matandang manghihilot sa kabilang barangay, si Lola Sabel, na dati raw ay tagalubog sa tubig bago pa man ito lubusang lumubog sa baha. Si Lola Sabel, bagamat mahina na ang pandinig, ay tila muling nabuhay ang alaala nang marinig ang pangalan ng baryo. Batang, bulong ni Lola Sabel, namumutla. Akala ko tapos na yan, matagal na yang nailibing. Nang usisain pa ni Liza, unti-unting ikinuwento ni Lola Sabel ang isang trahedyang matagal nang tinabunan ng panahon. Dekada 70 raw, may isang batang isinilang sa lubog sa tubig na may kakaibang itsura, maputlang maputla, malamig ang balat kahit tirik ang araw, at hindi umiiyak kahit minsang nasugatan. Anak raw siya ng isang misteryosong babae na bigla na lang sumulpot sa baryo, hindi kilala ng kahit sino. Walang asawa. Walang pamilya. Isang araw, basta na lang nagpakita, at kinabukasan, nanganak. Mula raw sa pagkabata, ang batang iyon ay may kakaibang lakas. Nakikita siyang gumagapang sa pader, umaakyat sa puno na parang pusa, at minsan pa nga, lumalabas ng bahay kahit gabi-gabi. Ang mas nakakatakot, sinasabi ng mga matatanda noon na may mga buntis na nagkakasakit kapag lumalapit sa bata. May mga inang nakukunan, may mga hayop na nauubos. Pero dahil wala namang pruweba, pinagkibit-balikat na lang ito ng ilan. Hanggang isang gabi, nasunog ang bahay ng bata. Wala raw nakitang katawan, pero simula noon, nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan sa buong baryo, mga pagkamatay, pagkawala, at saka ang hindi maipaliwanag na pagtaas ng tubig sa paligid. Ang batang yon, sabi ni Lola Sabel habang namimilipit ang tinig, hindi yan ordinaryong nilalang.
Dugo ng halimaw ang dumadaloy sa kanya. At kung totoo ngang siya ang bumalik, ibig sabihin may natitira pa siyang misyon. May kailangan pa siyang tapusin. Hindi na nakaimik si Liza. Napaupo na lang siya sa lumang sahig habang ang ulan sa labas ay tila lalong lumalakas. Parang sinasadya. Parang galit ang langit. Pagbalik niya sa baryo, mas marami na siyang napansing kakaiba. Ang mga tao, halos hindi na lumalabas ng bahay kapag dapit hapon. Nakapinid ang mga bintana. May mga nakasabit na bawang at asin sa mga pintuan. Ang iba nagdarasal ng malakas. Parang nagbabalik ang mga sinaunang takot. Sa maliit na tindahan, narinig niyang may dalawang matandang babae na nagbubulungan tungkol sa panibagong biktima. Isa raw na batang lalaki na anak ng mangingisda. Nawawala simula kagabi. Huling nakita. Malapit sa ilog, may kausap na bata, mahinhin ang boses, pero malamig. Si Mang Teban, ang tanod na dating matapang at palaban, ngayon ay hindi na lumalabas ng bahay. Binisita siya ni Liza para sana makapanayam, pero walang sumasagot sa katok. Ang kapitbahay nito, si Kuya Jun, ay sinabing mula nang subukan ni Mang Teban na itaboy si Batang, tila nawalan na ito ng lakas ng loob. Laging tulala. Laging gising. Laging may hawak na kutsilyo sa dibdib habang natutulog. Ayaw na raw niyang tingnan ang mga bata sa mata, lalo na kapag gabi. Sa loob-loob ni Liza, nararamdaman na niyang hindi na simpleng alamat ito. Ang baryo ay tila ginagapos ng isang sinaunang sumpa na muling nabuhay dahil sa pagbalik ng isang nilalang na hindi nabigyan ng hustisya o marahil hindi pa tapos sa paghahanap ng katarungan o paghihiganti. Hindi pa malinaw pero unti-unti nang nabubuo ang larawan, isang batang isinumpa, pinanganak sa gitna ng misteryo, at ngayoy bumabalik para sa isang layunin. Isang gabi, nagdesisyon si Liza na bantayan ang ilog. Bitbit ang kanyang kamera at maliit na flashlight, nagkubli siya sa likod ng puno, hindi kalayuan sa batong madalas upuan ni Batang. Halos 4 na oras siyang naghintay, nanginginig sa ginaw, pinapalayas ng mga lamok, at pinipilit labanan ang antok. At sa kalagitnaan ng katahimikan, bigla siyang nakarinig ng yabag, mga hakbang na parang mula sa maliit na paa. Mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw si Batang. Basa ang suot. Walang emosyon sa mukha. Umupo sa batong iyon at saka tumingin sa langit. Bigla itong nag-usal. Hindi Tagalog. Hindi rin Bisaya. Isang salitang parang sinaunang wika, may halong pighati, galit at panawagan. Maya-maya, tumayo ito at tumingin sa direksyon mismo ni Liza. Hindi siya lumapit pero nagsalita ito. Sa unang pagkakataon, malinaw ang sinabi, alam ko kung sino ka. Tumayo ang balahibo ni Liza. Paano siya makikilala ng batang ito? Sino siya para mapansin? At higit sa lahat anong ibig sabihin ng sinabi nitong yon? Kinabukasan, bumalik siya kay Lola Sabel, at sa pagpilit, inamin nito ang isang bagay na lalo lang nagpaikot sa kanyang isipan. Ang ina raw ng batang isinumpa ay hindi ibang tao kundi isang taga-Maynila. Isang babaeng iskolar din, katulad niya, na dumayo noon sa baryo para mag-aral ng kultura at alamat. Ang pangalan nito, Lucia. Lucia Bautista. Nang tinignan niya ang lumang talaan at larawan ni Lucia, doon niya nakita ang nakakatindig balahibong koneksyon. Si Lucia ay kanyang lola. Sa isang iglap nagbago ang lahat. Hindi na lang basta kwento ito ng isang nilalang na nilamon ng dilim. Isa na itong personal na kasaysayan. Isang pamana ng lihim at takot. Ang batang aswang na tinatawag nilang Batang ay posibleng may dugong konektado sa kanya. At kung totoo nga, ano ang papel ni Liza sa lahat ng ito? Siya ba ang susi sa pagwawakas ng sumpa, o siya mismo ang susunod na target? Habang pauwi na siya mula sa bahay ni Lola Sabel, napansin niyang mas bumigat ang ulap. Parang may bagyong paparating.
At sa gitna ng daan, hindi kalayuan, may batang nakatayo. Basa. Nakatingin lang sa kanya. Hindi gumagalaw. Wala sa sariling huminto si Liza, hindi makakilos, habang unti-unting lumalapit ang bata. Sa bawat hakbang nito, parang humihina ang paligid. Tumitigil ang mga kuliglig. Ang oras, tila bumabagal. At sa huling hakbang, nang ilang dangkal na lang ang pagitan nila, muling nagsalita ang bata. Hindi pa ito tapos. Itutuloy. Gusto mo ba akong gumawa ng thumbnail prompt at image prompt para sa parting ito ng kwento? Hindi alam ni Liza kung paano siya nakauwi ng gabing yon. Parang lumilipad ang utak niya, hindi makapaniwala sa mga narinig, lalo na sa sinabi ng bata, hindi pa ito tapos. Habang binabalikan niya ang eksenang iyon sa kanyang isip, ramdam pa rin niya ang malamig na hangin na bumalot sa kanya. Yung pakiramdam na may nakalubog sa likod ng mga salita ng bata. Hindi lang banta ang narinig niya. Parang may panawagan. O babala. Kinabukasan, pilit niyang inalala kung anong koneksyon ng kanyang lola na si Lucia sa lahat ng ito. Wala siyang masyadong alam sa buhay ng kanyang lola noon. Bata pa siya nang pumanaw ito, at bihira namang pag-usapan sa kanilang pamilya ang nakaraan nito. Sinasabing matalino, matapang, at masyadong mahilig sa mga bagay na misteryoso. Pero ngayon, malinaw na may itinatagong lihim ang kanyang pamilya, isang lihim na ngayon ay unti-unting sumisingaw mula sa mga basang lupa ng baryong lubog sa tubig. Sa pagdaan ng mga araw, mas naging tahimik ang buong baryo. Parang lahat ng tao ay nag-aabang ng isang hindi maiiwasang pangyayari. Marami nang lumilikas, pero ang iba nananatili. Sabi ng ilan, wala nang saysay ang pag-alis, kahit saan ka magpunta, makikita ka raw ng bata kung ikaw ang hinahanap niya. Ang iba naman, naniniwalang may kasunduan na dati pa, isang panatang kailangang tuparin ng mga taga-baryo sa nilalang na hindi nila lubos na naiintindihan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lalaking biglang lumitaw sa baryo, si Elias. Matanda na siya, nasa mga huling taon ng kanyang 60 dekada, pero halata pa rin ang tikas ng kanyang tindig. Tahimik lang siya, palaging may dalang lumang itak at palaging nakamasid sa paligid. Sabi ng iba, siya raw ay dati ring tagalubog sa tubig, pero matagal nang umalis. May mga haka-haka na siya raw ang ama ng batang isinumpa, pero walang nagpapatunay. Nang makausap siya ni Liza, may sinabi itong kakaiba. Hindi siya dapat nandito, wika ni Elias habang nakatanaw sa ilog. Dapat na ilibing na siya sa lugar kung saan hindi na siya babangon. Pero may gumawa ng pagkakamali. May bumangon sa alaala. At ngayon, gusto niyang tapusin ang hindi niya natapos. Sa mga mata ni Elias, may lungkot. Pero may halong takot din, hindi lang basta alamat ito para sa kanya. Isa itong pagkakamaling may dugo at buhay na kapalit. Ayon sa kanya, matagal nang may kasunduan sa baryo. Bawat 50 taon, kailangang may isang batang iniaalay, hindi para patayin, kundi para kunin, para isama sa ilalim ng tubig kung saan hindi na sila babalik. Sinasabing ito raw ay kapalit sa proteksyon ng baryo mula sa mas malalaking sakuna, pagguho, salot, digmaan. At ang bata, Silbatang, ay isa sa mga una, pero hindi niya tinanggap ang kapalarang iyon. Hindi siya sumunod, dagdag ni Elias. Imbes na maglaho, lumaban siya. At dahil doon, isinumpa siya ng lupa't tubig. Buhay pero hindi na tao. Naghahanap ng hustisya o paghihiganti, hindi ko alam. Habang lumalalim ang gabi, mas dumidilim din ang baryo. Parang mas mabilis bumababa ang dilim. At tuwing hating gabi, ang awitin ay muling naririnig, isang mahaba, malungkot na himig na parang panawagan mula sa kabilang mundo. Ang mga bata, ginising ng mga bangungot. Ang matatanda, ginising ng alaala. Ang mga asong kalye, lahat naglalaho. Minsan, isang batang babae ang tumakbo sa plaza, umiiyak.
Sabi niya, nakita raw niya ang kapatid niyang si Inigo sa likod ng bahay nila, may kausap. Isang batang lalaking basa at nakangiti. Nang sundan niya ito, bigla raw silang nawala, parang sumingaw sa hangin. Wala nang balita kay Inigo hanggang ngayon. Ang pamilya nito halos hindi na nagsasalita. Laging may kandilang nakasindi. Laging may asin sa pinto. Pero sa mata ng ina nito, halatang unti-unti nang nawawala ang pag-asa. Samantala, sa panig ni Liza, mas lumalalim ang kanyang saliksik sa kasaysayan ng kanyang lola. Sa lumang bowl na iniwan nito sa probinsya, natagpuan niya ang mga lumang tala, mga sulat kamay na nagsasabing, may dapat itama, may kailangang ibalik. Sa isa sa mga pahina, may lumang guhit ng simbolo, 3 bilog na may isang gitna, na parang mata. Ayon sa isang sulat, ito raw ang tatak ng panata. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin, pero paulit-ulit itong lumilitaw sa mga sulat. Habang iniisa-isa niya ang sulat, may isang linyang tumatak sa isip niya, ang dugo ay may alaala, at kung hindi mo ito haharapin, ikaw ang susunod na dadalhin ng tubig. Liza, ngayon, ay hindi na lang basta tagapagmasid. Isa na siyang bahagi ng kwento. Sa likod ng kanyang tapang, unti-unting namumuo ang takot na baka ang pagbabalik niya sa baryo ay hindi aksidente. Baka tinawag siya. Baka siya ang susunod. At kung totoo ngang may connection siya sa nilalang na silbatang, ano ang dapat niyang gawin? Iligtas ito o tapusin? Sa kabilang banda, si Elias ay tila may sariling misyon. Tuwing gabi, pumupunta siya sa may bangin na malapit sa dating sapa, ngayon natabunan na ng tubig. Doon raw nila inilagak noon ang katawan ng bata, pero hindi na muling hinukay. Sabi ni Elias, baka nandoon pa rin ang ugat ng sumpa. Baka may bagay doon na kailangang sirain para matahimik na silbatang. Pero may problema, hindi siya makalapit. Tuwing sinusubukan niyang tumawid sa tulay, may malakas na hangin na biglang dumarating, sapat para itulak siya pabalik. Para bang pinoprotektahan ng kalikasan ang lugar. Minsan, sinamahan siya ni Liza. Ngunit bago pa man sila makalapit, bigla silang nakarinig ng tawa. Isang tawang pamilyar. Bata. Mababaw. Pero puno ng lungkot. Pagtingin nila sa gilid ng puno, nandoon silbatang, nakaupo, hindi gumagalaw. At sa tabi nito, isang puting manika. Basang-basa. Hawak nito sa kanyang kaliwang kamay. Nang makita sila, dahan-dahan nitong itinuro si Liza. Tinatanggihan mo pa rin, anito. Pero darating ang araw na pipiliin mo rin ako. Bago pa sila makalapit, naglaho ito sa likod ng dilim. Ang tubig sa ilog biglang umangat. Halos umapaw. Hindi na normal ang pagtaas. Parang may bumabangon sa ilalim. Parang may humihinang malalim sa ilalim ng tubig, naghahanda. Habang lumalalim ang gabi, mas lumilinaw ang katotohanan na hindi lang ito kwento ng aswang. Isa itong kwento ng panata, ng mga kasalanang hindi binayaran, at ng dugo na gustong bumawi ng kapalaran. At sa susunod na gabi may kakaibang mangyayari. Itutuloy. Gusto mo bang gumawa ako ng thumbnail prompt at image prompt para sa parting ito ng kwento? Umuulan ng malakas ng gabing muling narinig ni Liza ang sigaw mula sa may gubat sa likod ng baryo. Isa yung sigaw na hindi mo akalaing manggagaling sa isang bata. Mahaba. Malalim. At puno ng put. Sumisigaw ito hindi para humingi ng tulong, kundi para iparating na siya'y naroroon, nagmamasid, at nag-aabang. Bumangon si Liza mula sa kanyang hinihigaan. Kahit nanginginig ang katawan sa lamig at takot, pinilit niyang lumabas. Alam niyang hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang nangyayari. At sa kaloob-looban niya, may kutob siya ang hinahanap ng sigaw na iyon. Sa labas, abot tuhod na ang tubig ulan. Ang mga bubong ng bahay ay binabayo ng malalakas na patak.
Sa may plaza, may mga kandila pa rin na nakasindi sa ilalim ng kubol, mga dasal para sa mga batang nawawala, mga batang hindi na muling nakita. Sa tabi ng simbahan, naroon si Elias, nakatayo sa ilalim ng isang punong mangga, hawak pa rin ang lumang itak, tila handang harapin ang kahit ano. Nang makita siya ni Liza, agad siyang lumapit. May galaw sa sapa, sabi ni Elias nang hindi man lang bumabati. Kaninang hapon, may nakita akong anino sa ilalim ng tubig. Hindi lang siya mag-isa. Napakapit si Liza sa braso ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Tulad ng sinabi ko, sagot nito, Silbatang ay hindi na basta bata. Hindi na siya tao. Isa na siyang nilalang na kinalaban ang kasunduan. At kung totoo ang kutob ko, may tinatawag siyang iba. Maaaring gisingin niya ang mga nauna, mga batang isinakripisyo noon na hindi rin matahimik. Muling dumagundong ang kulob. Sa kalayuan, may isang anino sa bubungan ng abandonadong bahay. Basang-basa ito, nakalugay ang buhok, at kahit malayo, ramdam ni Liza ang tingin nitong diretsyo sa kanya. Mabilis itong naglaho sa likod ng ulan, pero sapat para manlamig ang kanyang buong katawan. Simula nang bumalik si Liza sa baryong lubog sa tubig, para siyang sinasakal ng lumang kasaysayan ng lugar. Parang lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay may alam na hindi sinasabi. Parang sila ay mga tau-tauhan ng isang matagal ng kwento na pilit nililimot pero patuloy pa ring sinusulat. Sa kanyang paghahalungkat ng mga tala ng kanyang lola, nalaman niyang isa sa mga unang tumutol sa sinaunang kasunduan ng baryo ay si Lucia mismo. Pinilit nitong pigilan ang pag-aalay ng bata noon. Pinutol niya ang ritual at itinakas ang batang dapat sanay kunin ng tubig. At ang batang iyon, ayon sa isang lihim na tala, ay Silbatang. Mula sa oras na iyon, nagbago ang daloy ng kapalaran sa baryo. Hindi na naging tahimik ang tubig. Hindi na naging ligtas ang gabi. Lumitaw ang mga kaluluwang ligaw. Mga batang nawawala. Mga sigaw sa dilim. Sa bawat henerasyon, may misteryosong pagkawala ng isa o dalawang bata, at laging sinisisi sa mga aswang. Pero sa katotohanan, hindi nila alam kung aswang nga ba o may mas malalim pang dahilan. At ngayon, ang mga nawawalang iyon ay tila bumabalik. At kasama Silbatang. Muling bumalik sina Liza at Elias sa lumang tulay, ngayon ay halos hindi na madaanan dahil sa rumaragasa at umuugong na tubig sa ilalim. Ang hangin ay tila may sariling buhay. Parang may gustong sumalubong sa kanila. Sa bawat hakbang nila sa tulay, nararamdaman nila ang maliliit na bulong, mga tinig ng mga batang umiiyak, humihingi ng tulong, o minsan, nagtatanong, bakit kami iniwan? Tumigil si Elias sa gitna ng tulay. Tumingala siya, at sa dilim ay muling lumitaw Silbatang, nakatayo sa kabilang dulo. Ang kanyang katawan ay parang usok, nangingitim ang balat, ngunit ang mga mata ay maliwanag, parang liwanag mula sa ilalim ng ilog. Nandito ka na naman, sabi ng bata. Ang tinig nito ay parang dalawang boses sa isa, bata at matanda, mababaw at malalim. Hindi mo kailangang gawin ito, sagot ni Liza, nanginginig ang boses. Hindi ikaw ang may sala. Pero sila, tugon ng bata, sabay tingin sa baryo. Sila ang nagpabaya. Sila ang tumalikod. At ikaw ang dugo ni Lucia. Ikaw ang anak ng pagtataksil. Biglang umuga ang tulay. Tumalsik ang ilang bahagi ng kahoy. Napaatras si Liza. Hawak ni Elias ang kanyang balikat, pilit siyang pinapakalma. Pero ang takot ay hindi na niya mapigilan. Hindi ito basta takot sa multo. Ito'y takot na dulot ng pagkakakilanlan. Na baka nga siya ay bahagi ng sumpa. Na baka nga siya ang dahilan kung bakit hindi natapos ang kasunduan. Kinabukasan, nilapitan siya ng ilang matatandang babae sa baryo. Isa na roon si Aling Nena, ang dating mananahi, na ngayon ay halos hindi na makalakad.
Apo, sabi nito habang hawak ang rosaryo, ang dugo ng iyong lola ay malakas. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan mo nang magdusa. May paraan para tapusin ang sumpa. Pero kailangan mo siyang harapin. Ano nang ibig niyong sabihin? Tanong ni Liza. Doon sa ilalim ng lumang balon, sabi ng isa pang matanda, may natirang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang laruan niya. Ang manika. Ang huling bagay na may alaala ng kanyang pagkatao, bago siya naging kung ano man siya ngayon. Kailangan mong kunin yon. Kailangan mong dalhin sa kanya. Baka sakaling matandaan pa niya kung sino siya. Ngunit may babala ang mga matatanda. Kapag nagpunta siya sa ilalim ng balon, hindi niya ito basta-basta mababalikan. Maraming espiritu ang bantay doon. At kung madala siya ng alaala, baka hindi na siya makabalik sa tunay na mundo. Sa gabing iyon, sinimulan ni Liza ang paghahanda. Binalot niya ang kanyang katawan ng asin, nagdala ng itak ni Elias, at isinabit ang rosaryong ibinigay ni Aling Nena. Paglapit niya sa balon, parang hinigop ang liwanag sa paligid. Tahimik ang buong baryo. Kahit ang ulan huminto. At ang tubig sa balon ay hindi gumagalaw. Pero sa ilalim nito, parang may matang nakatingin sa kanya. Isa-isa niyang binaba ang sarili sa balon, hawak ang lubid. Sa bawat hakbang pababa, may gintong sinulid sa buhok. At sa laylayan ng damit nito, nakaburda, kay Batang, mula kay Inang. Nang hawakan niya ito, biglang umikot ang paligid. Parang bumuka ang balon at kinain siya ng dilim. Sa isang iglap, nasa ibang lugar na siya. Isang baryo pero luma. Masasaya ang mga tao. Tumatakbo ang mga bata. At sa gitna, isang batang lalaking nakaupo sa bato, silbatang. Pero bata pa. Masayahin. Buhay na buhay. Tinawag siya ng bata. Halika ate, anito. Lumingon si Liza. At sa likod ng bata, naroon ang kanyang lola, mas bata rin, nakangiti. Kailangan mo na siyang ibalik, sabi nito. Bago tuluyang mawala ang lahat. Muling umikot ang paligid. At nang dumilat si Liza, nasa tapat na siya ng ilog. At sa harap niya, silbatang, ngayoy hindi na anyong halimaw. Isa na siyang batang lalaki, basa pa rin, pero may luha sa kanyang mga mata. Akin na ang alaala ko, anito. Hawak ni Liza ang manika, nanginginig ang kamay. Naramdaman niya ang bigat ng desisyon. Pero sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan, kung ibibigay ko ito, matatapos ba ang lahat? O mas lalala pa ang lahat? At bago niya maabot ang manika sa bata, muling dumilim ang paligid. Dumating ang hangin. Dumagundong ang lupa. At may mga aninong lumitaw sa paligid, mga batang hindi matahimik. Mga nawawala. At ngayon, sila'y nagbabalik. Itutuloy. Gusto mo bang gumawa ako ng thumbnail at image prompt para sa intense scene na ito ng kwento? Nanigas si Liza sa kinatatayuan niya, hawak pa rin ang manika habang unti-unting pumapalibot sa kanila ang mga aninong hugis bata. Basang-basa ang kanilang mga katawan, mapuputla ang balat, at tila walang itim ang mga mata. Naroon sila sa gilid ng ilog, sa likod ng mga punong may nakasabit pang lumang tsinelas, punit na palda, at basang medyas, mga gamit na dati pinaniniwala ang inanod lamang ng baha. Ngunit ngayon, malinaw na sila ang mga batang matagal nang nawawala. Mga nawawala ngunit hindi nawala. Narito sila. Buhay sa anyo pero patay sa katahimikan. Tila saglit na natahimik ang paligid. Silbatang, nakatayo pa rin sa harap ni Liza, ay tila natigilan rin. Ang kanyang kamay, kanina'y nakaabot sa manika, ay ngayoy nakababa. Tumingin siya sa mga batang anino sa paligid, at saka muling tumingin kay Liza. Sa mga mata niya, naroon ang takot, ngunit hindi para sa sarili. Takot para sa kanila. Hindi ako ang pinuno nila, mahinang sabi ni Batang.
Ako lang ang una. Pero hindi ako ang bumubuhay sa kanila. May mas malakas pa, may mas matagal nang naghihintay. Muling umalulong ang hangin. Isang matinis na huni ang sumabay dito, parang tinig ng sanggol na umiiyak, pero mahaba, mahapdi, at malalim. Napaatras si Liza. Si Elias, na ngayon nakatayo sa likuran niya, ay mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang itak, habang ang rosaryong nakasabit sa kanyang leeg ay bahagyang kumikislap. May parating, bulong ni Elias. At hindi siya tulad nila. Sa likod ng mga anino, may dahan-dahang lumilitaw na figura. Unay anino lang sa gitna ng dilim, ngunit unti-unti itong nagkakaroon ng hugis. Isang matandang babae, payat, sunog ang balat, at mahaba ang buhok na parang damong tuyo. Ang kanyang mga mata ay puting-puti, at ang kanyang bibig ay nakangiti, ngunit hindi masaya, isang ngiting may puot, may galit, may kasaysayan. Sa kanyang dibdib ay may nakasabit na palawit, hugis tubig, na tila kumikislap sa bawat hakbang niya. Lucia, anang matanda habang lumalapit. Ang dugo mo'y narito. At sa wakas, nagbalik ka. Namilog ang mata ni Liza. Hindi siya nagsalita. Hindi siya makagalaw. Parang biglang nilamon ng lupa ang kanyang mga paa. Tumingin siya kay Elias, pero kahit ito'y tila hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ako ang tunay na tagapangalaga ng kasunduan, sabi ng matanda, ang tinig niya'y parang kasabay ng alon. Ang baryo'y bumaligtad. Tumanggi kay Batang. At ngayon, dumating na ang panahon ng pagbabalik. Hindi lang isang bata ang kinuha, kundi ang bawat utang na hindi binayaran. Napatingin si Batang sa kanya. Akala ko ako ang pinili mo. Ako ang una. Isang bahagi ka lang, tugon ng matanda. Pero ang lakas mo'y hindi galing sa akin. Galing sa sakit. Sa pagkakalimot. Ngayon, panahon na para gisingin ang lahat. Biglang gumalaw ang lupa. Mula sa tubig, may mga kamay na lumitaw. Hindi lang mga bata, kundi mga matandang nawawala rin noon. Mga binatilyo. Mga dalagitang di umano'y inanod ng baha, pero ang bangkay ay di kailanman natagpuan. Isa-isang tumayo ang mga ito, nabubuhay sa ilalim ng gabi. Parang isang hukbo ng nakaraan, handang sumingil sa hinaharap. Hindi lang ito kwento ng aswang, bulong ni Elias kay Liza. Ito'y kwento ng kasinungalingan. Ng mga kasalanang binura. Ng mga panata na tinanggihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang bumabagabag kay Liza. Sa kanyang mga panaginip noon pa man, may madalas siyang nakikitang ilaw sa ilalim ng tubig. Isang ilaw na parang pilit siyang inaabot. Hindi ito madilim. Hindi ito masama. Bagkus, parang ito'y umaakay. At ngayon, habang unti-unti siyang tinutulak ng aninong lumalapit, biglang lumiwanag ang manika sa kanyang kamay. Napatingin ang matanda sa liwanag. Napaatras ito. Hindi mo pwedeng gamitin yan, sigaw nito. Hindi mo naiintindihan ang kapalit. Ngunit hindi na nakikinig si Liza. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pulso ng kanyang dugo, ang dugo ni Lucia. At sa loob nito, isang alaala, isang batang umiiyak sa ilalim ng ulan, habang niyayakap ng isang babae, habang ang buong baryo'y tahimik lang na nanonood. Hindi ako tatakbo, mahinang sambit ni Liza. At hindi ko kayo hahayaang manalo. Napalingon si Batang sa kanya. Kapag binalik mo ang alaala ko, lahat sila babalik din, hindi lang ako. Alam ko, sagot niya. Pero baka sakaling mahanap mo ulit ang sarili mo. At hindi na ang galit ang magdikta sa'yo. Lumapit si Liza kay Batang. Isinubo niya ang manika sa kamay ng bata. At sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Ang mga anino'y napahinto rin. Ang ilaw sa palawit ng matanda ay nawala. At ang batang kanina'y punong-puno ng galit, ngayoy napaupo sa lupa, yakap-yakap ang manika. Umiyak siya.
Isang iyak na hindi tulad ng mga nauna. Iyak ng isang batang nawalay. Iyak ng batang iniwan. Ngunit bago pa man muling manumbalik ang katahimikan, biglang sumigaw ang matandang babae. Hindi pa tapos ito, sabay turo sa ilog. Hindi mo maaaring baguhin ang nilikha ng dugo at pangako. Mula sa ilalim ng tubig, may bumalot na itim na usok. Ito'y umakyat, umiikot, at nabuo sa anyo ng isang dambuhalang nilalang. Isang nilalang na tila gawa sa tubig, putik, at paghati. Ang itsura nito'y hindi mabigyan ng pangalan, walang mukha, ngunit may mga mata sa bawat bahagi ng katawan. At sa bawat mata, naroon ang bangungot. Siya ang tunay na mukha ng kasunduan, bulong ni Elias. Ang halimaw na binuo ng bayan mismo. Hindi siya isa. Siya ay lahat ng kasinungalingan, lahat ng takot, lahat ng pananakot na ginamit para mapanatili ang katahimikan. Lumapit ito, dahan-dahan, pero may bigat ang bawat galaw. Ang tubig sa ilog ay tila sumusunod sa direksyon nito. Ang mga anino'y muling gumalaw. Silbatang, ngayoy nakatayo, tila tinatawag muli ng halimaw. Pero may nagbabago sa kanyang mata, parang unti-unti siyang lumalaban. Tumingin siya kay Liza. Kung ako'y nilikha ng takot, baka kaya rin akong tapusin ng katapangan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liza, isang malakas na hangin ang sumabog mula sa nilalang. Naitapon sila ni Elias sa lupa. At mula sa kanyang pagkakahiga, nakita ni Liza na nagsimulang maglakad silbatang palapit sa halimaw, hawak pa rin ang manika. Sa bawat hakbang niya, ang liwanag mula sa laruan ay mas lumalakas, tila sinusubukang palayasin ang kadiliman. Ang baryo ay tila hindi na ang baryo. Parang nabuksan ang lahat ng sikreto, ang lahat ng galit, ang lahat ng takot. At sa gitna ng kaguluhan, iisang tanong ang bumabalik sa isipan ni Liza, kung ang kasaysayan ay ulitin, sino ang may kapangyarihang pumigil dito? At handa ba siyang maging dahilan ng pagbabago, kahit pa ang kapalit ay ang sariling buhay? Itutuloy. Gusto mo bang isabay ko ang pagsulat ng susunod na climax scene at ending, o gusto mong hatiin muna natin sa dalawang part? Nang humakbang silbatang papalapit sa nilalang mula sa ilalim ng ilog, parang biglang tumigil ang oras. Ang liwanag mula sa manika niyang hawak ay kumakawala, unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang niya, parang may bigat ang hangin, parang mismong lupa'y ayaw siyang paabutin sa kanyang paroroonan. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kabila ng pag-iyak ng ibang anino, sa kabila ng pag-alulong ng hangin at paghiyaw ng matandang babae, hindi siya bumitaw. Buo ang loob niya. Si Liza, nakaluhod pa rin sa gilid, hawak ang kamay ni Elias na sugatan na ang braso, ay hindi makapaniwalang ito ang naging takbo ng lahat. Akala niya noon, ang kwento ng baryo'y simpleng alamat lang. Isang babala para sa mga batang matitigas ang ulo. Pero ngayon, harap-harapan niyang nakikita kung paanong ang isang kasunduan, isang lihim na pinilit ikubli ng mga matatanda noon, ay lumaki, lumalim, at naging buhay na nilalang. Umuugong na ang paligid. Ang halimaw na gawa sa putik, tubig, at galit ay nagsimulang sumigaw. Walang bibig pero may tinig. Isang ungol na parang sumasakal sa dibdib, na tila humihigop ng lakas ng loob ng sinumang makakarinig. Tumingin ito kay Batang at pilit siyang pinatigil. Ngunit sa halip na umatras, lalo pa siyang lumapit. Paglapit niya sa mismong gitna, inilapit niya ang manika sa dibdib ng halimaw. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay sumabog. Parang may pumutok na ilaw sa ilalim ng tubig. Lahat ng anino'y napaatras. Ang matandang babae ay napasigaw ng matinis, para bang masakit sa kanyang balat ang liwanag na iyon. Biglang bumalik ang alaala. Lahat ng mga aninong bata ay parang sabay-sabay na nanaginip. Nakita nila ang sarili nilang buhay noon, naglalaro sa tabing ilog, tumatawa, kasama ang kanilang mga magulang. Batang, ngayon ay umiiyak na, ay nakita rin ang sarili niyang hindi pa binubuo ng puot.
Isang simpleng batang gustong makauwi. Gusto lang ng yakap. Gusto lang ng pangalan. Ngunit habang lumalakas ang liwanag, nagsimulang gumuho ang halimaw. Hindi ito nasusunog kundi nababasag. Parang baso na nadurog mula sa loob. Ang mga mata sa katawan nito ay isa-isang pumikit. Ang mga kamay nitong pilit umaabot sa langit ay nahulog sa gilid. At sa huling sandali, isang tinig ang lumabas, hindi matinis, hindi malalim, kundi tinig ng isang batang babae. Ayaw ko na pong manakit at saka ito tuluyang naglaho. Kasabay ng pagkawala ng halimaw, naglaho rin ang matanda. Wala na ring naririnig na iyak mula sa ilog. Ang mga matatanda ngayon ay tila natutong tumahimik. Wala nang nais mag-usisa. Wala nang nais magsalita. Ngunit si Liza, alam niyang may kulang pa. Isang gabi, habang binubuklat ang lumang notebook ng kanyang lola, may natagpuan siyang isang pahina na halos burado na ng panahon. Dito niya muling nakita ang pangalan, hindi lang Lucia, kundi Lucia at Teresa. Teresa, ang kaibigan ni Lucia. At biglang bumalik sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Batang na hindi pa tapos ang kwento. May pag-agawan sa isang lihim na hindi kailanman nailabas. Pag-uwi ni Liza, dumaan siya sa lumang bahay sa tabi ng sapa, kung saan naroon pa rin ang mga lumang gamit ni Lucia. Doon, sa ilalim ng sahig, may natagpuan siyang lumang kahon. Binuksan niya ito at nakita ang dalawang manika, magkapareha. Isa ay pamilyar, yung hawak ni Batang. Pero ang isa, mas luma, at may nakasulat sa likod, para kay Teresa. Biglang bumukas ang bintana ng bahay. Umihip ang malamig na hangin. At mula sa ilalim ng sahig, narinig niya ang mahinang tinig ng batang babae. Bakit siya lang ang piniling iligtas? Tumindig ang balahibo ni Liza. Hindi niya na kailangang lumingon. Alam niyang may isa pang kwento. Isang kwentong hindi na isulat. Isang kwentong isinakripisyo upang mailigtas ang iba. At sa mismong araw na yon, bandang 10:00 ng gabi, muling bumigat ang hangin sa baryo. Ngunit ngayon, hindi ulan ang bumagsak, kundi isang matinis na tawa ng batang babae, at ang huni ng ikalawang manika na unti-unting nagliliwanag. Itutuloy. Kung gusto mo, pwede na natin isulat ang final resolution o epilogue para isara ang kwento ng buo. Gusto mo bang ituloy ko? Muling bumalik si Liza sa lumang bahay ni Lucia, dala ang dalawang manika na natagpuan niya. Ang gabi ay tahimik, pero ang hangin ay may dalang panibagong kabigatan. Sa likod ng kanyang isipan, paulit-ulit ang huling tinig na narinig niya, ang tinig ni Teresa, ang batang hindi na isalba, ang kaluluwang naiwan. Hindi sapat ang paglaya ni Batang kung may isa pang nilalang ang naiwan sa dilim. Kung totoo ngang may inggit at sama ng loob si Teresa, baka ito ang naging ugat ng bagong presensya sa baryo. Baka ang lihim na yon ang dahilan kung bakit, kahit natapos na ang kwento ni Batang, may nararamdaman pa ring malamig na mata na nakatingin mula sa likod ng ulap. Lumuhod si Liza sa gitna ng lumang silid at inilatag ang dalawang manika. Mahina niyang binigkas ang dalawang pangalan, Lucia. Teresa, paulit-ulit. Kasabay ng kanyang pagbigkas, unti-unting lumamig ang paligid. Ang ilaw sa kisam ay kumurap. Ngunit sa halip na takot ang maramdaman niya, inisip niya kung ano ang maaaring kulang. Ano ang hindi pa naibigay? Dito niya naalala ang isang kwento ng kanyang lola, na ang manika ay hindi laruan lang kundi sisidlan ng alaala. At kung ang isang alaala ay hindi nabigyan ng halaga, mananatili ito sa dilim. Kinabukasan, dinala niya ang dalawang manika sa pampang ng ilog. Naghintay siya hanggang 10:00 ng gabi. Si Elias, kahit sugatan pa rin at mahina, ay pinilit na sumama. Hindi raw siya mapakali, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Naghintay silang dalawa, halos walang imikan, hanggang sa dumating ang oras. Sa eksaktong 10:00, hindi ulan ang bumagsak,
kundi isang malamig na simoy na may kasamang parang mahinang hagik-hik ng bata. Tiningnan ni Liza si Elias. Tumango ito. Magkasabay nilang inilubog ang dalawang manika sa tubig, kasabay ng pagbitiw ng isang hiling, na kung may kulang mang kwento, kung may naiwang damdamin, sana'y matanggap nito ang pag-unawa na hindi lahat ng sakit ay sadya. Na may mga pagkukulang na bunga lang ng takot, ng kamangmangan, at hindi ng kasamaan. Biglang naging maliwanag ang paligid. Sa gitna ng tubig, nakita nilang muli ang mga anyo ng dalawang bata. Si Batang at si Teresa. Ngayon, magkahawak kamay na. Wala nang galit sa mga mata. Wala na ring hinanakit. Tumango si Batang, saka kumaway. Si Teresa naman ay lumapit kay Liza, dumaan sa gilid niya na parabang hangin lang, at bulong na mahina ang iniwan, salamat. Ngayon, pwede na rin akong umuwi. At parang bula na wala ang liwanag. Tahimik ang ilog. Ang paligid ay bumalik sa dati. Ngunit ang hangin ay tila mas magaan, mas payapa. Si Elias ay napaluha. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay tinapos na ang matagal ng kwento ng baryo. Isang lihim na binalot ng kadiliman, sa wakas ay nailantad, at sa paglantad, ay nabigyan ng kapatawaran. Pagkalipas ng mga araw, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Hindi na dumadalas ang pagkakasakit ng mga bata. Hindi na rin naririnig ang mga iyak tuwing gabi. Sa halip, mas naging bukas ang mga tao sa pag-uusap. Unti-unti, binuksan ng mga matatanda ang kanilang mga alaala, mga lihim na itinago noon, ngayon ay inilahad bilang aral. Lumikha sila ng isang munting museo sa tabi ng ilog, kung saan inilagay ang larawan ni Lucia at Teresa, at isang sulat na isinulat ni Liza na nagsasabing, hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, ang kaluluwa ay nananatili hindi para manakot, kundi para humingi ng pag-unawa. Naging daan ang kwento ni Lucia at Teresa para paghilumin ang baryo. Maging ang mga batang dating takot sa gabi, ngayon nagsisimula ng matutong makinig. Ang baryo ng lubog sa tubig, na dati kinatatakutan, ngayon tinatawag na rin bilang baryong may kwento ng kapatawaran. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Liza ay nanatiling tahimik. Hindi siya naging bida. Hindi niya inangkin ang kwento. Sa halip, ibinahagi niya ito sa pamamagitan ng munting aklat na isinulat niya, pinamagatang Ilbatang, kinatatakutang aswang sa baryong lubog sa tubig. Isang kwento ng takot, ng kasinungalingan, ng pagkalimot, ngunit higit sa lahat, ng pagkilala sa pagkatao ng bawat nilalang, kahit pa ito ay mula sa dilim. Minsan, habang siya ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga malapit sa ilog, nararamdaman pa rin niya ang presensya. Hindi na nakakatakot, kundi parang paalala lang, na kahit anong liwanag ang dala mo, huwag mong kalimutang minsan, ikaw din ay nangapa sa dilim. At sa tuwing bumubuhos ang ulan, tuwing nagiging malamig ang gabi, hindi na siya natatakot. Sapagkat alam niyang sa likod ng bawat anino, may kwentong naghihintay lang marinig, may pusong naghahanap lang ng tulay para muling tumibok. Ito ang kwento ng baryo. Isang kwento ng batang tinawag na aswang. Isang kwento ng dalawang manikang pinuno ng lihim. Isang kwento ng tapang, pag-unawa, at ng muling pagbubuo sa mga pirasong minsang tinakpan ng takot. At dito nagtatapos ang kwento. Pero ang aral na nanatili. May gusto ka bang isunod na kwento para sa iyong series? O gusto mong gawin natin itong part ng anthology mo sa Sigaw sa Kadiliman?